Natabla yung Game 1 ni Wesley at Magnus dito po sa Losers Bracket and Champion Chess Tour Crunch Lab 2024. Sayang medyo lamang si Wesley doon eh. Ngayon, Game 2, white naman si Wesley. Ano ang ginawa? Tingnan nyo po, oh, mabilisan ko lang ito muna ipapakita. Ayan, so Nimso po, pero ang ending, nagkapalit-palit lang po yan ng pyesa. Ayan, no? Nagkapalit-palit lang ng pyesa and then eventually in endgame at ano ang mangyayari pag ganitong very symmetrical po ang pawn structure? Wala. Ayan. Mabilis na nauwi sa tabla. So ngayon, napunta po sila sa Armageddon. Anong ibig sabihin yan? Bakit ginawa ni Wesley? So yan, tingnan nyo ang haba pa ng oras niya. Oh. Ang plano niya pala, labanan si Magnus sa Armageddon. At ang gagawin niya, magbibid po siya ng mababang oras para siya po ay mag-block dahil tabla lang ang kailangan ng block para manalo. Ano ang nangyari sa Arma? Ito po, tingnan nyo. Black nga si Wesley. Ang binid niya po na oras ay 7 minutes and 19 seconds po ata. Tapos si Magnus parang 8 minutes or something like that or 7:59 ata. So talagang binabaan ni Wesley yung oras. Pinartidahan niya si Magnus ng malaki sa oras. Pero ang kapalit noon, tabla lang kailangan niya. Panalo na siya sa match. Ano ang nangyari? Tingnan po natin. E4 po ang tinira ni Magnus. E5 naman si Wesley. Knight F3, Knight C6. Bishop lang po sa C4. Italian. Hindi Roy Lopez, Berlin. Alam na alam ni Wesley so yun eh. So, Bishop C5 ang tinira dito ni Wesley. Nag-casting lang si Magnus. Knight F6 and then D3. Nag D6 and then C3. Ito na po yung pinaka-popular dito po sa Italian na Yuko piano game. So, kadalasan po yan, tumitira po yan ng B4. Kaya madalas sinasagot po yan ng A4 or A5. So nag-rook E1 lang po, castling lang si Wesley, H3 para walang pin, nag-H6 din si Wesley, nag-bishop po sa B3 na medyo kakaiba na. So balik ko lang no, ang normal kasi dito, knight dito eh. Ayan o, knight D2, tapos pupunta po ng D4. May mga ganun pong mga tira. Pero ito pong bishop B3, di masyado ginagamit yan. At pagkatira po ng bishop B3, medyo nag-isip ng konti si Wesley, nag-bishop E6 hinamon. So pagkahamon po, tumakbo. At pagkatakbo, bishop E7 lang si Wesley. At lahat po na tinitira ni Wesley ay linya pa rin. So pagka-atras po, nag-knight develop, nag-D5 naman si Wesley na medyo biglang naging agresibo tira. Balik lang po natin ha. Ang pinapatira po kasi rook E8. Yan daw po ang pinaka-common. Pero yung D5, sobrang agresibo niyan. Binubuksan ng gitna agad, no? At yan po ay kinain ni Magnus. Binawi po ng Reyna. Tapos nag-Queen E2. Ayan. So, kung titingnan nyo pong mabuti, pine-pressure po ni Magnus yung E5. Na kung saan, dinipensahan ng Rook FE8. Coach, teka lang, dinipensahan pero libre pa rin yan ah. Hindi po, kasi may capture po dito, bubukas na ganun. Kaya hindi pwede, no? So, kaya ang tinira po, nag-knight F1. After knight F1, eto pong tinira ni Wesley, rook lang po sa D8. At ang nangyayari daw po, very equal. So, tumira po yan ng knight G3 at Wesley. So, tinira ang number 1 engine move, B5 lang. At kung titingnan nyo po yung oras, 2 minuto na lang po ang kalamangan ni Magnus. No? So medyo napababa ni Wesley yung kalamangan pero malaki pa rin yung 2 minutes eh. So ang tinira po niya nag-bishop E3 na kinapture agad ni Wesley and then tinirahan ng queen takes. After queen takes, eto na. Dito po medyo nalihis ng landas si Wesley. Kasi kung titingnan nyo, lagi pong may pressure dito, di ba? Sa may E5. At yes, depensado yan pero yung mga tricks na ganun, baka mamaya hindi na gumana. Si Wesley So, napabilis po ng tira dito, tumira ng bishop C8. Ayun. Si Wesley So, medyo naalangan na siguro sa pressure sa E5, tumira po ng bishop C8. Umatras yung bishop na hindi maganda. Actually, unang tingin, ang gandang tingnan po ng Bishop C8 eh. Kasi eto idea niyan, lilipat yan dito, magbibigay ng matinding pressure sa long diagonal na yan. Ang problema, grabe si Magnus, sobrang sharp. Nakita niya agad number 1 engine move.
Knight po doon sa may E4. Pero bago ko po ituloy yung linya, sabihin ko lang, ang best move po na pinapatira ng engine, instead of moving the bishop to C8, A4. A4 lang. Wag mo daw to galawin. Kasi nga, pagka-capture, laging may threat na ganun. Ngayon, ano ang malaking pinagkaiba pag po tumira ng bishop C8, tapos knight E4? Kasi kung iisipin mo, dito po, tingnan natin ha. O, A4, coach, titira lang ng ganun ha. Di ba? May malaking pinagkaiba. Papakita ko ito po malaking pinagkaiba. Pagkatira po niyan, magna-knight E4. Kakainin ni Wesley. Ganun din ang gagawin. Pawn takes and then aatras yung reyna sa D6. Bakit dyan po aatras? Para hindi makapunta doon. Ngayon, may rook po dyan. Pagkatira po ng rook sa may D1, Queen E7. Ang malaking pinagkaiba, since nawala po yung bishop dito, may tira po si Magnus na pamatay, talagang lalamang ng matindi. Rook D5. Threaten po ito, threaten din ito, at mahirap pong depensahan ito. May mga sundot pa na Queen C5 pwedeng pumasok. Talagang mananalasa na po. Kung hindi mo naman papansinin, doblehin. Pag tinakes mo naman po yan, magpo-pawn takes, takbo mo yung kabayo, bagsak ito, malinis din po yun. Yun po ang malaking problema dito ni Wesley. Mapupun down. Ang malaking pinakaiba sana kung A4 ang tinira. Imagine niyo, kung naka A4 yan, nandito yung bishop, wala pong rook D5. So, dyan po nagsimula ang problema. So, ang ginawa ni Wesley, lumaban pa, bini4, binishop lang doon, attacking the knight, na dinipensahan at kinapture lang, takes, boom, 1 pawn down, nakahang pa to. So, ang ginawa niya, nag-Queen D6 para madepensahan. Queen C5, hinamon. Kinapture po yung C3. Kinapture lang din ng reyna. At talagang tagilid na po. Wala. Bukod pa sa 1 pawn down, yung oras lamang eh. Anyway, tabla lang naman kailangan ni Wesley. Baka makasurvive pa. Ang ginawa niya, nag-F6. Nag-rook lang po doon. Tumira po ng rook para depensahan. Nagtulak ng pawn. Nag-rook lang po doon para hindi makatulak. Aba, knight lang. Ang ganda ng tatalunan ng kabayo. So, napilitan po, mag-king move na lang, gumanon, takbo dito, A4. Talagang isa eh. Binibigay po yung A4 kasi pagka-takes dito, rekta, kain dun. Ang sakit sa banks. Kaya ang ginawa po ni Wesley, dumipensa doon. Kaso, tinulak na B4, hindi na makain. At ayan po ang nangyari. Oh, wala. Dinahan-dahan lang ni Magnus. Ayan na nga, matras lang. Pagkatira nun, ayun, aray ko po. Kasi kahit saan pumunta yung reyna, sasapulin ng kabayo. Example, pumunta ka dito, sapul ka dito. Pag pumunta ka dito, sapul ka dito. Wala nang siwa, dalawa lang pala pwedeng puntahan. Lahat sapul, kaya gumano na lang ng gulo. Kinain lang. Takes, kinapture lang. Tumakbo, umiwas na nga lang. Ang daming tira actually para manalo, pero sinimplihan ni Magnus, wala dapat counterplay, at pagka bishop doon, kinain lang yung pawn, wala, malinis, at unti-unti pa, medyo nanggugol pa kasi Wesley, nakakatawa eh, pagka ganyan, no? Baka naman kasi mag-promote ka, easy tabla o panalo. So ang ginawa po, gumanon, dumipensa, at nag-resign na lang. Ito po si Wesley. At dahil doon, move on sa semifinals po ng losers bracket, si Magnus na makakalaban si Nepo. Sila na naman. Ngayon, kung talunin niya si Nepo, makakalaban niya sa finals ng losers bracket, si Aleresa, natalo kasi kay MPL. Tapos, ang grand finals, pag nagkataon pala, makakabawi si Magnus kay MBL. Tingnan po natin kung ano mangyayari. Anyway, sana po nag-enjoy kayo at may natutunan. Salamat po sa mga nag-send ng star, super chat at bumati sa aking kaarawan kahapon habang nakalive tayo. Thank you. Dami natin viewers kagabi. Maraming pong salamat. God bless sa inyo. Don't forget to like and share, subscribe and follow. Bye-bye po. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.